Sa katatapos lamang po na pag-launch ng Social Security System or SSS sa SSS Pension Booster, kasabay nito ang pagkaroon ng media press conference kung saan natanong po ang Social Security System, SSS Management kasama ang CEO Rolando Ledesma Makasait hinggil nga po sa iba't ibang usapin tungkol dito sa SSS Pension Booster na nilaunch po ng SSS. Narito po ang part 1 mga ka-vlogs. Panoorin nyo ang kabuuan para lubos nyong malaman at maunawaan itong SSS Pension Booster na nilaunch po ng SSS noong June 10, 2024. We have a microfinance institution. Noong 2019, we signed a collection agent agreement with the SSS. Ang observation po namin at that time, mga 2,000 out of the 6,000 members namin were able to pay the SSS contributions. Pero ngayon po, we've grown to 20,000. Unfortunately, 500 na lang yung nakakabayad dahil po sa pagtaas ng contribution. And most of our members are really from the informal sector. At nakita ko po, meron tayong kasambahay rate. Pwede po bang i-adapt na rin natin yung kasambahay rate para doon sa mga informal sector para makapag-contribute sila? Kasi yun po talaga yung isa doon. And then excited po rin kami talaga dito sa sa pension booster. The last time that I heard about it, nag-try ako niyan nung March na maglagay sa WISP Plus. Kaya lang kailangan po pag mag-generate ng PRN. Ang sakit sa every month ko bang gagawin yan, mag-generate ng PRN. Sa iba kasi dire-diretso na eh. So paano po ba mas pwede natin mapapadali yung sistema natin para tayong makapagbayad ng contributions natin? Salamat po. Yun pong pag-generate po ng PRN, yun po kasi yung paraan namin, paraan ng SSS para on time. Nandun pa lang kayo kung kay Bayad Center kayo hindi yata pwede mag-mention. But nandun pala kayo sa collection in partner natin. Paglabas nyo agad, padala agad sa amin yan, posted na po. Yun po yung paraan namin na tama yung amount na binabayad at mai-record namin sa tamang miyembro. So, pero pinakikinggan po namin kayo, titingnan po namin kung ano ang mas mabilis pa. Pero sa ngayon po, yun po ang naging paraan para online maipost po natin ang mga contributions. Alam mo, Vince, ang tanong mo, Vince, is very interesting for me. Alam mo, Vince, what you're talking to me about, I mentioned this to you already. We have to segment the market, Vince, no? The pension booster is for the more professional market. Yeah. Very clear. Because the informal sector, medyo aminin natin, mahirapan sila, Vince, that when I talk kasambahay, ang pension booster ay hindi para sa kasambahay kasi hindi naman nila kaya to, no? Yung mga farmers, ang concern natin doon, yung minimum. Alam mo, gustong-gusto ko yung tanong niya, Judge. Yung contribution 570, nag-usap kami informally ni Vince a few days ago. Sabi niya dati yung contribution mga 300 pesos lang. Bakit ngayon 570? Yan ba ang requirement ng batas? Opo, kasi po nakabase yung ating mga contribution segundo sa mga income. So yung 570 po, ito yung pinakamababang pwedeng mahulugan sa SSS. No? Ngayon, yung sinasabi nyo sa mga informal sector po, nagawa ng remedyo kamukha sa kasambahay. Kasi sa kasambahay, yung first 5,000 na sweldo noon, ang nagbabayad yung amo. Lahat, walang contribution kasambahay. So, pwede po natin matugunan yan. Pwede po tayong maglagay ng siguro pumatok muli tayo sa legislatura para magkaroon ng mga bagong batas para mabigyan ng mga malawak na proteksyon itong mga tinatawag natin informal sector members natin po. Ayan. So nandito si Mayor Isko, kung tatakbo siya, go ako dyan. Supportahan ko yan. Kung yan yung ilalagay natin. Ako, hindi ako nagsabi niyan, ha? Bawal ako magkampanya. Sinasabi ko lang. Ang sinasabi ko, we need a friend in Congress as in the Senate. Pero I like your idea, Vince. Pero alam mo, Vince, pag-aaralan ko, bibigyan ko ng instruction si EVP sa harap ninyo. Alam niyo po, ito, ideya na naman nila to. Hindi to ideya ko. Naalala mo, Judge, may ideya kayo dati, parang alkansya.
Judge, paki-explain. Ito, maganda to. Pakinggan mo to. Pakinggan mo to, Vince. Alcansya. May programa po kami, no, yung Alcansya. Ito po, yung mga informal workers natin, kamukha ng mga tricycle driver, mga ngingisda, farmers, naglagay po kami ng mga kahon dun sa lugar nila. Ngayon, araw-araw o linggo-linggo, pwede sila maghulog ng mga amounts na after the month, magiging kabuuan yon ng contribution na sa SSS. Pupunto po yung mga taga-SSS, pupunin yung mga laman ng kahon. Ngayon po, amin pong i-improve yan, i-enhance po yan. So magkakaroon kami ng tinatawag na digital alkansya na. Di ba marami na tayo mga pay system, kunyari, di naman tayo makapag-mention ng mga mga Okay, we fintechs. can mention them. Bayad Center, GCash. PayPal, lahat yan. Diba? Ngayon, GCash. pwede na silang magpadala-dala to kunyari, 50 pesos, 100. At the end of the month, mabubuo yun, i-develop ng system namin na pupunta na sa SSS pag nabuo Alam mo, na po yun. Vince, fantastic idea to, Vince. Pero sinasabi ko nga, ewan ko kung papayagan sa batas. Alam ba, ang kaya mo 300 a month lang, ang contribution mo invest na 570. Si Ed, yung actuary natin, si SVP Ed, baka kaya na 300 pesos. O, kung yun lang kaya ko, bakit babawal? Sa batas, hindi pwede, di ba? Pero pwede pag-aralan na kung yun lang ang kaya mo, mas mababa ng konti yung pension, pero makaka-pension ka rin. Can you answer that? Tama po. Yun nga po. Unfortunately, right now, merong minimum. Pero pwede namang mabago yon. So, definitely, pinapakinggan namin yung mga inputs ng mga kababayan natin. But pare-pareho naman tayo ng hangarin. Kahit gaano kalaki, kahit gaano kaliit, gusto natin lahat ng Pilipino pwedeng mag-impok para sa kinabukasan nila. Alam nyo, maganda talaga to. At dito si Mayor. Mayor, alam nyo po, there was a time po. Not, I go around. There are local governments po. Kasi po yung minimum 570. Ginawa ko pong project namin na yung amin pong low-hanging fruit. Yung mga barangay kapitan. May allowance yun kagawad, di ba? Ang ginagawa po ng maraming local government, nakikihati po sila. Halimbawa po, ang minimum was 570. Ang local government po, nagagawa nila ng paraan na yung 200 local government, yung 270 pera na mga kagawad. Nagagawa po yan, pero po syempre mga farmers, wala niyan Pero po, yung mga kagawad po, halimbawa po, yung mga job order ninyo sa munisipyo, sa Manila, you have about 10,000 job orders. Sometimes yung mayor sa Quezon City, 12,000, nakikihati sila. Midterm tayo doon. Anong tawag natin? Meron po kami tinatawag na Contribution Subsidy Program. Ayun po. Mayor, do you know that nationwide po, ang estimate ko po, ang job orders alone, na hindi miyembro ng SSS, mahigit sa 1 milyon. Yes. Yes, 1,600 LGUs there are 88, there are 90, 88 provincial, provinces. So, ako po itong inunahan ko yung mga, if you notice, Vince, inunahan ko, Vince, yung low-lying fruits. Yung mga mekita. Mekita na di ba? Hindi miyembro ng SSS. Ginagawa ko miyembro ng SSS. Di ba? Pero hindi ko nakakalimutan yung mga farmers, fisher folk. Di ba? Alam nyo, pati yung 4Ps na beneficiaries, sana nga pwede, part of it goes to SSS. Alam mo kung bakit, Vince? Kasi someday, hindi na sila 4P, pensionado na sila Di ba? Tinitignan ko paano ko gawa ng paraan yun. Di ba? So in fact, meron ako munisipyo sa Rizal. Tanay Rizal. Kami ni EVP Agas. Yung local government, yung 4Ps niya, part of it, binigay niya sa SSS. Pensioner na yung tao ng SSS. Imbes na ibigay na yung 2,000 yata man. Hindi ako familiar. Magkano, di ba? Yes, sir. Ang ginawa ng local government, binigay sa SSS. Nung binigay sa SSS, after 10 years, pensioner na yung 4P. 4P's beneficiary, di ba? So, there are ways to do it. Natutuwa ako that there are people na very, very ingenious, very bright on how to do things. Alam mo yung mga ibang detalye, hindi ko na mag-grasp Kasi hindi ko masyado alam yung batas doon sa site na yun. Yes, sir. Kamukha nito, yung mga sa mga probinsya po, meron kami mga philanthropists na nagbibigay
na lumalahok dun sa amin contribution subsidy program. No, dito po sila yung nagpo-provide ng mga contribution sa SSS. Kunyari, meron po sa Bohol, may nagbigay siya, yung mga farmers and fishermen po, siya ang nagbayad ng mga contribution. Hindi na tayo lalayo. Dito po sa Marikina, yung congressman po doon, binayaran niya yung contribution for 1 year ng lahat ng membro ng TODA. Ganun po. So marami na rin po sumusunod na mga bayan po na sila ang nagpo-provide ng contribution po. Katulad nga yung sinasabi ni Sir sa Tanay, no? Natutuwa si Sir. Biro mo, sabi niya, niisip namin, ginawa na pala sa Tanay. Tapos yung mga naging pensioner, para silang may graduation na pinakita na meron na silang certificate na may mga pension na sila sa SSS. And nakakatuwa, yung dignity ng mga street sweepers yun eh. Yung mga dignity nila, maganda. Dahil naging pensioner sila, hindi sila beggar or pulubi, lagi sila ngayon pensionado. Yeah, alam mo, naging ko na obsession ko yung tulungan yung mga Pilipino. Dapat kasi, parang alam niyo po, pasensya, konting yabang po, alam niyo po, tumira ako sa Amerika. Nagtrabaho ako doon, nag-aral ako doon. Alam niyo po, lahat doon, miyembro ng SS, ng Social Security nila. Pagkapanganak niyo pa lang, may Social Security number na kayo. Yun ho ang panaginip ko dito sa Pilipinas. Na kinausap ko na yung Philippine Statistics Office, alam to ni Commissioner Declaro. Dapat po, pagkapanganak pa lang, bigyan niya ng SSS number. Para ho, pag nagkatrabaho, halimbawa, alis siya, madali ho magbayad. Kasi po, it's two-step process eh. You still have to apply, and then you pay. Why don't you just make them na members so that it's easy for them? In the United States, it's like that. Alam niyo po, ako pwede ako nahihiya ng kopya. At totoo, ng estudyante tayo, huwag na tayo magpulahan, ng kopya din naman tayo eh. Okay lang naman ho, basta sa tamang pangongopya. Ito, mangopya na lang tayo kasi maganda naman yung proseso nila. My ultimate dream, universal coverage for all Filipinos. Yes, any more questions? Sorry, na-excite lang ako I become so passionate with what I do. Kaya nasi-stress ako. Pag-uwi ko mamaya, pagod na pagod ako. Any more questions? Thank you very much. Thank you, Vince, for the question. Thank you. I will now have Dr. Hilda Ong of Remate and DWBL. Good morning, President, CEO. Kanina nabanggit naman po ninyo regarding po sa Pag-ibig MP2. Mahal ko yan sila. Mahal ko sila po. Yes. Pero sir, my question is related po. Bakit po sa SSS, from WIS, sabi natin to pension booster, parang tumatanggi pa rin kayo sa pera? Kasi meron po kayo certain age limit eh. Bakit ayaw niyong payagan yung mga nasa 55 or more than 55 to 65 to invest dito sa pension booster? Kasi ano naman ba ang mawawala sa SSS since ang pera naka-invest sa inyo? Bakit ho? Sino nagsabi na pinagbawal ko? Di ba may age limit? Hanggang 56 lamang po ba? Sina? Hindi po ba hanggang 56 may age limit? Wala. Wala. Kasi sabi mo kanina, sir, kasi 63 ka na. Anak mo na lang ang maghuhulog sa pension booster. Hindi. Ganito yan. Sa batas. Listen to this carefully, ha? Wala akong magawa dito. Batas to. Sa batas, pwede ka maging SSS member pag nagsimula ka nagbayad before 60. Listen, before 60, pwede ka magbayad for up to you reach 120 payments. So, alam mo, at age of 59, nag-membro ka, pwede. Pero ako kasi pensioner na ako eh. So, hindi na ako mamamatay na. I mean, ilang taon na lang ba ako mabubuhay? So, ayoko na, ba't pa ba ako magde-deposito? Gusto ko kumastos eh. But if I want to, pwede pa ako. Kaya ako naman, imbes na i-save ko para sa sarili ko, ibigay ko na lang sa anak ko. Tama? Kasi matagal pa mag-earn yon. Kung sa pangalan ko, ilagay ko buo ngayon, baka bukas namatay na ako. Ano naman pinagkitaan noon? So, ibig sabihin po, kapag ang isang SSS member, kasi kadalasan, too late na nila nalalaman na maliit ang nakukuha nilang pension when they reach 60 or 65.
Kumbaga, doon na pagsisisi. So, dito sa pension booster, sabihin natin, alam na nila, maliit ang makukuha nila, nasa age, sabihin natin, nasa age 55 na sila, dito sila babawi sa pension booster. Perfect. Good idea. At the age of 55, dagdagan mo na ngayon. Because you still have 10 years eh. Alam mo kasi, the concept is, the longer you leave the money with us, the bigger the interest, the bigger the earnings. Kasi kung iiwanan ko, magdeposito ako ngayon. In 1-2 years, pag ako namatay, wag mo sabihin kikita ng malaki yun. Hindi na, di ba? So yung mga nagsisisi na, 55 na sila, pwede pa sila maglagay. Yun ang ibig sabihin ko lang. Okay? So ayun po mga ka-vlogs, no, ang part 1 dito sa SSS Pension Booster Press Conference. Matapos nga pong i-launch itong Pension Booster noong June 10, 2024. Sana'y may naintindihan kayo doon at abangan niyo po ang kasunod na part 2 nito dito sa kasunod ng upload video na to mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kay paano nabigyan tayo ng idea at kaalaman hingin nga dito sa SSS Pension Booster. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay i-click nyo na ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell, ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo din i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan ay maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat, totoo lamang.